Finish na. Ito po. Ito po. Parang hindi maganda, may salamin ka ba? Ito po. Nagsashadow sa mata mo. Okay. Sorry naman, Gordy. Ito po. Dito rin po. Alin? Kaya, tagumpay na siya. Tagal pa rin. Yan. Bagay. Yung lumapit sa akin para sa movie na to. Siya yung naging dahilan kaya nakapasok ako sa Rinwa. Oo, kaya nung nalaman niya na kailangan ng funding, so tinry niya ako. Nilapitan niya ako. Last year, no? During your birthday? My birthday, sabi niya, may dadalhin ako and Plan 75 yung grupo. Yung Plan 75 group production, si Iko, tsaka Si Eiko, Jason. Tapos yung Ray. director, si Eiko. Si Chie. Chie. So, nung pagkasabi niya na meron ako introduce sa'yo, bla bla bla, baka gusto mo lang. Siyempre, pagkasabi yung Plan 75, maganda yun eh. Tsaka matinong production, maayos. Alam mo, walang lokohan. Alam mo yun. So sabi ko, sige, dalhin mo. So May 19, lunch, dun sa kanang birthday ko, dumating, ganyan. Dumating siya with the production, tapos pitch lang. Tapos ang pinaka-kick ko is, sinabi na, we're trying our best na masama siya next year sa Cannes. So, Meron silang record doon, maganda record nila. Ganun naman sa Cannes kung talagang, di ba, pag reliable ka, sikat ka, magaling ka, proven ka nila, malamang makapasok. So sabi ko naman, why not? Kasi last year, 3 years ko na sa sa Cannes eh. 3 years ko na sa Cannes. Na pumupunta ako doon. First year ko, observe. Kasi gusto ko mag-produce. Ano bang in ngayon, dito tsaka abroad. Second year is dala ko yung Topak, na pinalabas naman doon, di ba? Pinalabas doon. Pero hindi sa main competition, pinalabas na doon. Sa market. Sa market siya, binenta namin doon. Tapos, bumalik ako doon, pang second year ko doon sa MIPCOM, yung Katia Killer. Bentahan din yun, market din yun. TV series. TV series yun. Tapos last year, dinala na, kami naman ni Angel Aquino, yung silig na short film sa Director's Factory, Fortnite, kung tawagin. Yun yung first day ng Cannes na opening, yun siyang palabas na lahat ng iba-ibang bansa, directors, filmmakers, papanoorin. So yun yung third year ko. At the same time, yung second year and third year ko, bumibili ako ng movies ng Nathan. Parang dinidistribute yung mga Like kids. Yung Monster, Picnic. yung gano'n. Picnic. Ito ngayon, papalabas ko naman yung si Bago na dinub din ni Joel Torre at ni Jong ng Tagalog, yung Korean na naman. So may mga gano'n. So ngayon, sa last year, nung lumapit si Alim, ang pagkasabing pwedeng ipasok to Cannes. Hoping ako mapasok. Kasi 3 years nandun ako. Siyempre kami lahat, di ba, parang sana magka-red carpet kami. Di ba? Unang bati mo sa akin, nung pagkakilala pa lang sa akin. Hanapan mo ako ng pelikula pupunta sa Cannes. Actually, okay, ikwento ko yan. So, di ba lahat naman, kung kahit sino, plano na, wish, dream, lahat ng, kasi Cannes Film Festival, yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So, syempre, lahat ng artista, Hollywood o kahit saang doon nangangarap din na mapunta, magka-award, mag-red carpet. Ako, red carpet lang, okay na ako. So, kaya nung offer sa akin na ganito, sige, why not? Baka makapag-red carpet ako, maganda, di ba? And at the same time, connection, makakilala ka doon as filmmaker, hindi nga artista eh. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So hindi ako nagkamali na mag-trust kay Ale, mag-trust sa grupo. So yun yung umpisa namin, yung red carpet. At sana, hoping kami meron magsusunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kwento ko yung journey namin ni Alem. Si Alem, 2 years ago, 3 years ago, second year ko, first year. First year mo palang pinakilala. Si Alem kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado, na hindi nagsasalita. So, ako naman, Diyos ko, bago ba sa akin ang suplado? May number 1 na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado kasi merong dahilan kaya bakit ganun eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami, na sabi ko, gusto kong baka kailangan mo ng producer, ganyan, gusto ko makipag-co-prod. Tinignan lang niya ako, sabi niya, okay. Gano'n na siya, okay. So, yun pala ang inisip mo. Anong ginagawa ng artistang to? Dito, kasi wala akong movie, wala akong suplado nga. Hindi ka naman sinabi. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala. Tapos ako
naman, wala kasi akong pake doon kahit sino. Basta may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano ka pa, wala talaga. So anyway, second year, nagkita kami, biglang sabi ko, ako ha, okay pa rin ako ha, gusto ko pa rin, Chokes, gusto ko pa rin mag-produce ha, sabi ko, Chokes, nadidistract ako. Sabi ko, nadidistract ako, sorry, madali ako Gusto mo pa rin nagkita tayo ng second year. Nagkita kami second year, gusto kong mag-produce ulit, Alem, sabi ko sa kanya. So, ngumiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya ng, merong ganitong grupo, bla 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 bla. Sabi ko, sige. So, yun yung second year na in-offer niya, yun nga, last year. So, yun na. Ikaw, kwento ka. Kasi Hindi ka nga, naniwala sa akin. Hindi nga ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga, nung nakikita ko siya, tapos parang, seryoso pala. Na seryoso talaga siya. Naghahanap ng pelikula at gusto talaga mag-produce ng film. Kasi parang, marami na kasing lumapit sa akin before. Mga artista. Hindi pa naman artista. Pero yung mga business people or, hindi ganun kadali mag-produce ng pelikula na papasok sa Cannes. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang siyang seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Topak na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa ako nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno eh. So yun, so napabilib ako na may film sila sa Locarno. Tapos, distribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes, na Japanese film din, na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may naririnig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee, there's no guarantee. Tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti na lang kilala niya yung director ng Plan 75, alam niya yung Plan 75. And so nung nilapit ko, ayun, doon na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ko ng kwento ng movie, ako na lang muna dun sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie, hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon. Hindi ganon. Okay? Nagbigay kami ng pera doon, collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start, sinend sa amin, okay na ba sa inyo to? Yung ganon, meron ba kayong gustong i-add o meron ba kayong question? Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu. 1 week kami doong nagtatrabaho ni Alem, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko nag-observe ako bilang hindi lang producer, kundi artista, para bang pwede bang yung working, yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply ko as producer sa Pilipinas. Pero ako mismo give up, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ikaw nga mag-explain, meron 2-3 hours na, Parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista, walang dialogue, para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for basta maraming steps silang ginagawa. Tapos sobrang linis. Merong 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yon. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, sana ganito din sa atin sa Pinas. Dumating kami sa condo, isang kondominyo. Pumasok kami dun daw shooting. Pagtingin ko, asan yung kable? Paakyat kami, saan yung kable? Saan yung ganito? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium, andun na lahat, yung mga genet, mga lahat, makikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na walang nagsushoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin dun sa taas, ang mga salita nila na, kalimbawa magtanong ka, sasabihin ng, yung grabing respeto nila, so nakakabilib sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos
Respeto sa kapitbahay. Wala kag na nakikita, nakatambay, yung ganon. Nakakabilib sila. So yun gusto kong i-adapt pero mahirap sa atin talaga, promise. Ang hirap. Nagagawa yun, walang camera. Saan nakaset up? Naka-set up sila dun sa kwarto itself. Sa Tapos elevation battery is- operated. Oo. Tsaka nakasaksak lang. Saan Walang ganda? generator. Hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal ba? Bawal, Japan? Very Japan. strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Pumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Tally Beach, Batangas. So kami ni Alem, kami ang naging location manager, kami ang bubuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat, buong production, kami naman. So, hindi lang to co-prod, bigay ng pera, kundi pati trabaho. Tapos nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant director. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala nating tumapat, ng mga Pilipino sa mga French, sa mga Japanese, sa mga Singaporean na filmmakers, Yung na mga Filipino dito lang nagtrabaho, yung sa Philippine leg Dito, lang. Yes. Kumuha yes. kami dito. Hindi sila involved dun sa Japan leg. Hindi sila. Kami lang talaga dalawa. So kumuha lang kami ng buong team dito. Oo. So yun, kami naghanap lahat, name it kami. Location, So hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga, hindi man to na sinasabing bida Pinoy, pero may nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Renwa. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. Bakit sila nag-film sa Philippines? Partly because kasali kami. We wanted then the Philippines to be involved talaga. Originally naisip, ang peg talaga nung director Santorino. Siyempre masyadong mahal to shoot in Europe. So the other option was Singapore. So pero parang kami medyo binida namin yung Pilipinas na Where does the story go? Na dito napunta ang story. it's supposed to be kasi an unknown location na open sea tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang peg niya lang dapat kasing ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Mini-mention ba na Pilipinas? Hindi naman. Hindi mention doon sa film itself. Hindi. Pero makikita mo sa end credits. Actually, doon ako na-proud. Na makita mo yung pangalan ng mga Filipinos. Tapos, inaano nila, may Japanese name. May Japanese name yung mga Filipino. Ilang countries pala yung Marami-rami. Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, and Qatar. Miss Sylvia, ano yung pinaka-nagustuhan mo doon sa story nung film? Yung innocence ng bida namin. Yung napaka-innocente niya all throughout nung movie. Tapos, akala ko nga mag-best actress siya talaga eh. Kasi sobrang galing ng bata. Yung mata, yung body language, ang galing. Yun yung Ang chismis, ganda. actually. Yun yung malakas dun sa umiikot. usapan? So, yun. Pero Miss Silvia, yung nag-date competition siya, nag-campaign din kayo, parang ginagawa sa Oscars. Wala. Wala ganun. Ang Cannes, magsasabit ka. Tapos sila ang mamimili. Walang campaign kasi lalo yung mga Pranses, mas maano sila doon, mas mata-turn off. Yes. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Plan 75 nga, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition, pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nilang alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers did, naghanap ng sales agent tsaka distributor na French na medyo malakas yung connection sa Cannes na yung pelikula nila napipili talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but you set the plus
also the public television Arte was also involved and they got the French one. So yung question ko kanina. Sige. As a producer, gano'n kayo i-invest? Secret. Pero, Okay, din. it says maybe 1/4. Hindi ko alam Basta Hindi it's a ko part, alam. it's a significant part of the budget. Covers mostly the Philippine shoot. Yung question ko kanina, where does the film go after Cannes? So ngayon, merong mga ibang festivals na nag-invite sa pelikula. We cannot say it yet. Kasi yung mga festivals, gusto nila, sila ang nagpa-press conference. Sila ang nag-a-announce ng pagpasok. Pero meron ng A-list festivals, medyo marami-rami na nag-invite sa pelikula. Plus, of course, it's going to be released in Japan next week. June 20. It's going to be released in France soon. August yata, I forget. Oo. Tapos, of course, in the Philippines later this year. Yes. So, So, yung ano nila sa Maganda yung reviews. Maganda yung maganda yung reviews. Wala siya napanood. Wala kaming napanood. No, wala. Pero ang ganda ng reviews naman. Pero anong pakiramdam na nasa main competition yung So yung kami, syempre, di ba? Naka-red carpet kami, di ba? So kami ni Alam, tuwan-tuwa, smile na smile na nagawa natin. Bilang producer, parang ang bilis ng pag-improve o di ba, pag-level up ng Nathan na nakapasok ka agad kapag red carpet ka agad, di ba? With, of course, sa tulong ni Alim, and how I wish maraming katulad niyang producer na hindi madamot. I mean, sinabi ko na sa kanya, kasi syempre naintindihan natin, negosyo natin, kailangan mong protectionan yung mga connections mo. But with Alim, talagang, ito, dinadala niya ako, i-introduce niya ako sa lahat. Na, ito, this is Sylvia, this is Nathan Studios from the Philippines. So, ini-introduce niya ako, and hindi siya takot na parang didirekta ako sa producer. Sinasabihan pa niya ako, gusto mong trabaho ka ulit with them? Go ahead. So ako naman hindi, alam tayo to. Alam mo yon. So tiwala kami sa isa't isa. Yun yung maganda sa amin. Yung isang mentor ko kasi, ganun siya. He's a Thai producer. But nag-program na siya for Cannes, for Toronto, Tapos nagtayo siya ng workshop, yung CFIC. Although tapos na, nag-end na. Pero nung binubuo niya yun, sinashare niya lahat ng kaalaman niya, all his experience. People are asking him, he told us, people are asking him, why are you sharing all your secrets and why are you doing all this? Tapos sabi niya kasi, high tide lifts all boats. So kung collectively, Southeast Asia is doing well, collectively, Filipino films are doing well, mas mapapansin tayo. Mas mabibigyan tayo ng slot, mas mapapansin. Hindi lang nila papanurin ang first 10 minutes kasi ganun yung mga programmer. Papanurin lang first 10 minutes. They will really pay more attention to us. And ngayon nga, yun yung nangyayari. Na papansin, ang daming Southeast Asian films. So, nagkakatulungan kami ni Alim ngayon na kahit sa maliit naming paraan, nagtutulungan kami na makikilala kahit papano tayo. Of course, kilala na tayo. Meron na tayong Jacqueline Josedol, meron na tayong Dali De Leon. Pero, di ba, meron ang Lea Salonga. Pero, ibig sabihin dito sa mga movies na papapasok sa Cannes, kung pwedeng makatulong pa na madala doon ang mga crew, mga producers, mga hindi lang actors kundi mga editors lahat ng Pinoy, ma-showcase doon yung talent natin na kaya ng Pinoy, why not? So, yun lang talaga, thankful ako kasi yung trust ni Alim sa akin, sobra-sobra na may ganitong producer na hindi point, madamot. Gusto mo ba gumawa ng isang Filipino movie na pang-international, Yes, na yun talagang Filipino-made? Yes, kasi 'di ba, ang mahirap lang naman yung makapasok kayo. 'Di ba? At least kahit papaano pag next time meron kaming ito naman pag meron kaming ipapasok doon sa Cannes o sasabihin na sige, pag meron kaming entry kahit papaano, pag sinabing Nathan o Daluyong, merong nakapasok kami ng result. May ganon, may record ka. So yun. Yes. So yun yung maganda. Ako lang talaga naniniwala ako pag nagtutulungan ng mga Pinoy producers, filmmakers, magkakaisa, kaya natin kasi magagaling tayo Kasi Nathan also produced some of my other films na yung iba hindi pa nire-release, yung iba gagawin pa lang. Hindi not necessarily na walang, of course nandun yung baka pumasok pero hindi naman guaranteed. And yet dahil maganda yung kwento, dahil nagustuhan nila, nag-i-invest pa rin sila, tumutulong pa rin sila. So yun yung na-appreciate ko sa Nathan. Kasi yung iba parang
pinipili lang yung alam mo yung tutulungan, gano'n. Pero sa kanila hindi. Parang as long as nagustuhan niya yung project, gusto niya yung tao. Kaya. Kamusta yung Moonglow? Yung international release, yung Ngayon, test? patapos na kami sa post-production. Ah. So, ayun, hoping na eventually within the year, makahanap kami ng isang magandang premiere for it bago ipalabas sa Pilipinas. Papasok namin sa mga malalaking film festival. Meron na namang target, pero syempre, ang Anong usapan pinaka-target kasi, niyo? ang usapan kasi doon, hindi mo pwedeng sabihin hanggat wala. Like kami, Renua, hindi lang kami kan. Meron nang kumuha sa amin na isang malaking film festival din, pero hindi namin masabi hanggat hindi sila ang na-announce. Kailangan, kasi pag in-announce mo at nakita nilang in-announce mo ng ganun, madi-disqualified ka. Pero meron na ang Renua. Pero si Isabel Sandoval nag-Cannes na, no? Hindi, Venice. Venice. Ng movie? Yes. Yeah. Mundo? Hindi, No. yung before. Past film. Lingua. Past film. Lingua Lingua Franca. Franca nag-Venice. Pero jury siya. Hindi. Naging Yung, jury siya meron minsan. siyang May film Latin siya. film na nag-Venice. Pero yung nagpunta siya, naging Nag-jury siya sa Cannes, yung queer pop. Yes. Yung LGBT. So hindi pa siya nag-Cannes. Hindi pa, yung film niya hindi pa. Sylvia, may ba ang isang studio na Hollywood star na i-produce? Of course, pa-level up tayo na pa-level up. Pwede mong banggitin kung sino ang Wala pa eh. Wala pa. Pero merong ganong target. Pero kailangan lang ng magandang material, magandang production, magaling na director. Kasi pagdating din dun sa ibang bansa, iba din talaga yung, alam mo yun, mahilig sila like sa kilala ba itong director dito? Mas director actually. Oo, doon. Tapos, napag-uusapan naman yung ganun. Pero mahabang proseso yun. Hindi yun sa isang, alam mo yun, isang titik mo lang nandyan na. Meron. Nag-inquire ka. Oo. Kilala na sa Cannes si Brillante Mendoza, di ba? Before pa may Nino Bro ka pa nun. Pero yun na may gano'n na talaga impression din ang Cannes sa mga Filipino films. Kumusta yung pag-play di medyo ano si Del Brillante? Hindi, actually, My Love Diaz this May Love year. Diaz. My Love Diaz this year. Last year, this Hindi year, lang We yung- Love Diaz. May film si Sila, Love ano din Diaz this sila. year. Yung Magellan. Yung labad yan, di ba? Oo. Okay. Yung kailangan. Yeah. Yung sa red carpet naman din, pero anong alam ko dun sa may mga lagi nagre-red carpet sila Kylie Versosa, sa Tia Verso. I think yung iba yata, they're sponsored by the Sponsored, brand. yes. So for example, ayun, Dinala sila ng siya brand. kay Kate Blanchett yan. Ako masaya na ako kay Tia Wurzbach. Kasi kasi L'Oreal was the sponsor and I think she is sponsored by Global L'Oreal. ambassador. Nandun sila. So, global ambassador siya ng L'Oreal. So, when she walked, nakita ko, si Pia yun! So, may ano yung Getty image na nandun ako sa Leo Cadena. Wow. Si Pia doon. Tapos yung ibang, nandun si Pia, then nandito yung mga kasamahan niya, mga models din. Yes, Tapos, yes. tinatry ko mag-selfie with Mahigpit sila. Brand din yun. Tinatry ako mag-selfie, pinigilan ako, tapos if you do it, we will kick you out. Kasi yung sa red carpet mahigpit. Hindi ka pwedeng naglalakad, magsiselfie ka. Bawal talaga. So may mga photographers talagang nandun sa Naninita. nandun sa gilid. Nakaabang sila na. Nakaabang sila na. So diretso, pag ganun mo, titingin ka sa kanan. I don't know kung nakita niyo yung mga pinost ko, lakad kami sa kanan, sa kaliwa, tapos doon nasa taas. Ganun, mag-selfie hindi pwede. Tsaka may mga taga-Cannes, di ba, na mga- Pinoy, na nandun dun sa likod, dun sa paparazzi, na sila yung kumukuha sa amin, na sinasabihan na kami, oh may Pinoy dun na photographer, kaya humarap kayo dun. So, Like merong like yung like ang dami kong pictures doon kasi Pinoy yun na nandun sa nagpicture pa. Nandiyan natutuwa nga ako kasi yung mga Pinoy hindi namin alam, sentro mismo sila, yung mga legit silang mga photographers talaga ng mga ng Cannes. So natuwa ako kasi tingnan niyo yung isang yung nagwi-wave ako doon sa nagpi-picture, parang sabi niya, Sylvia! Sabi ko, sino yun ito? Hindi naman kilala sa akin. Yun pala yung Pinoy ng gano'n. Tapos yung isang friend ko na si Chari, nandun din siya sa isang store doon na sentro. Picture din siya ng picture. So nakakatuwa. Mga kapwa Pinoy ng Yung tutulungan. gown mo. Ano suot? Michael Leyva. Ayun. Tapos yung asawa ko, Frankie De Leon naman. So yan. Parang may jeweler na dream daw magkakan kasi talagang pabonggaan doon.
ano ba, jewelry, and Talaga? Hindi naman ako umano ng ano. Sarili kong alahas gamit ko. Tapos tinalbugan mo pa. Talbo. Gano'n naman, yun Miss lang Sylvia, yun. ano yung nakita niyo sa Cannes na gusto niyo i-adapt sana dito sa Pilipinas? Yung ano nila, oh my God, sabi ko kay Alem, kailangan natin to kung halimbawang pwede akong mag-suggest ng ganitong klaseng anong tawag yan? Awards night. Yung nakita ko sa kanila, ang ganda, hindi boring, walang maraming wala, dire-diretso lang. 1 hour tapos. Tas lahat, ang ganda. Alam mo yung, oh wow, talagang bawa ko sa kanila. Yung mismong ginawang nilang awards night. Yan, production. So, mabibilib ka. Kasi like yung mga naging judge nila, di ba, mga juror nila, makikita mo talaga. At yung mismo sila ang mga nag-a-announce kung sino pinanalo nila. Ina-explain nila kung sino nanalo, kung bakit yun ang nanalo. Tapos nasa stage lahat, the whole time yung jurors. Oh, so hindi yung yung mga jurors, hindi yung iba yung nag-a-announce and the winner is blah blah blah, best blah blah blah, and the winner is hindi actors, hindi ganon. Sasabihin lang na isang host, di ba? Itong category na to, let's say screenplay, ganon. Tapos, tatawagin yung juror, bakit ganyan. Ang ganda ng pagkagawa nila. Mas simple, mas maganda tingnan, at alam mo, pag ikaw yung naka-receive, parang, andun yung proud ka, andun yung, sarap ng pakiramdam. Ako nga nanonood, ako na rin yung nanalo dun eh. Kami ni Allen, picture lang kami ng picture. Totoo siya. Ngayon, The background of the lead cast nitong Renoir. So yung bata, yun. First time. First time. Ano siya? Parang nag-short film dati. Pero first time niya ngayon mag-full length. Mag-full length. Ang kilala, si Lily Frankie. Yun yung kilala. Siya yung bida ng, ano ba yun? Shoplifters. Meron siyang show ngayon sa Netflix, yung Tokyo Social Climber, parang naman gano'n. And he's famous. Famous siya sa Japan. Na si Lily Frankie. Tsaka pati sa ibang bansa. Famous siya sa ibang bansa. Is it part of the requirements ng Karen? Kaya na international actress? Hindi naman. Pwede kasi like naman Noor, makapili. like for example, Noor, hindi naman siya. Hindi naman eh. In fact, wala silang pakialam. Oo. To be honest. Mas director talaga. Hindi nyo consider ang mga Filipino. Pilipino. After Renoir, no, it's a completely Japanese film. Japanese sila, sa kanila kasi talaga yun eh. Naghanap lang sila ng co-producers. Ang maganda kasi, pag nandun ka kasi sa Cannes, pwede kang mamili ng pelikula, pwede kang magbenta ng pelikula mo, tapos pwede kang maghanap ng, gusto mong maging co-produce. So yun yung nangyari sa amin. Sa Cannes ba, as producer, financially rewarded? Anong nagiging? Prestige. Aside from prestige and Prestige exposure. and ngayon kasi first time akong nakagawa ng movie na kasama talaga sa Cannes Festival. So ngayon naman binibenta nila sa palabas ng Japan, palabas ng France, palabas ng ganito. Sabi din nila sa amin, kami dito sa Pilipinas, 'di ba? So babalik sa iyo ang pera. Kung magkano tutubuin mo, that I don't know. Basta ako go lang. Then, tsaka, ang maganda kasi dyan is, nakilala ngayon ng Nathan. So, may ibang mga international films din na pag maghahanap sila ng co-produce, ititingnan nila ngayon ng Nathan na kung babagi sila, gusto nila makatrabaho. Yes. Plus, nung nalaman ng ibang mga producers na the yacht scene was shot in the Philippines, ngayon, 2 people already contacted me that they want to set the film na may ganon sa Pilipinas. Pwede pala sa Pilipinas. Yes. Kasi, may ibubuga. Ang dami natin pwedeng ibuga. Hindi lang yung mga limited na nakikita nila. There's so much we can do. And yun yung proud ako na. Oo. Yes. Saka ngayon, like ako din ngayon, as Nathan, like yung mga co-producers namin na talagang kilalang producers sa France, sila Fran, di ba? Si Fran Singapore. sa Singapore. So, sila na yung nagsasabi din na, gawa tayo ulit. Yung nilalapit, unlike yung first time kong punta doon, second time parang ako pa yung nangangapa, di ba? Parang, ngayon, merong mga foreigners na mga producers na nag-a-approach sa Nathan. So, nakakatuwa. Kahit Korea,
kahit Japan, Switzerland. Iba't meron ibang ng bansa. ganon. So, yun naman yung talagang makukuha mong masasatisfy ka dun sa mga nangyayari. So, pili ka lang din talaga. Kuha ka kung sino yung mga magagaling. Sino yung, alam mo na nandun ka sa kanya. So, yun. Baka itong you can start a new chapter sa ating yung image ng Pilipinas Yes, sa world market, hindi yung poverty pornography lamang. Yes. Like what you're saying, mayroon tayong mga yate, mayroon tayong magagandang lugar. Baka pwedeng yun ang new face of Philippines Actually, in the world a lot of the market. filmmakers now, ganun yung mga younger filmmakers, yan yung mga tipong film na ginagawa. Actually, yun ang nagiging image ngayon. Yung sa amin sa part namin, kasi like yung mga ibang producers, Asian. Sila, di ba? Sila CM. Sila Yulia, Indonesia, sila even Lorna T, yung may mga sinabi abroad na nakikita nila na kaya pala. So bumibilib sila. So excited ngayon silang pumupunta dito at mag-produce. Let's produce. Gumagano na sila. So slowly, hindi biglaan yan, but slowly, sabi ko nga kami ni Ale, sa maliit naming kakayanan, paraan, makakatulong slowly. Alam mo yon, abroad. Alam mo yon. So, yun ang ginagawa namin. At again, yun na nga, thankful ako kay Allen kasi andyan talaga siya. Yung, alam mo yun, hindi natakot na tulungan ako, turuan ako, at pakilala ako. Alam mo yun. So, yun, kami ngayon nagsasama. So, at least importante, slowly nakakabuo na tayo. Tulungan na lang talaga Alam mo, tulungan talaga tayo mga Pinoy. Maniwala kayo, maging open lang sa isa't isa. Okay, Tulungan speaking of lang tulungan, anong tulong ang binigay sa inyo ng gobyerno? Okay na kami, masaya na lang kami. Sumagot ka rin na si Allen sa amin earlier, ikaw, anong pwede mong i-share? Wag na. Sinabi na. Okay na. The fact na may presence sila sa Cannes helps us Yes. No, kasi that also, doon kami nag-meeting, nakikita ng mga tao. So, pag may nagtatanong sinong mga producers na kakausapin, yung mga tao ng FDCP nire-recommend kami, and nagsiset sila appointment for us, and then making us meet other producers. Yung ganun, yung presence nila. Ang ganda ng Saka sagot mo ngayon, Nandiyan na siya. Iba na! Yung training ko rin, marami sa mga training programs ko was from them. Alam na. Yung presence. Ikaw, Ibiang, wala kang gusto sabihin? Presence nga nila nandyan. Pero hindi kasi ako naman din kasi nag-produce ako sa Nathan. Buo naman ako yung nagpo-produce ng sarili ko So wala akong problema sa ganon. Pero syempre, di ba, Kung susuportahan ka, why not, di ba? susuportahan ako, why not, di ba? Pero, bukas kami. Oo, bukas kami. Okay naman, wala kaming problema. So, Pero ano sinuportahan ng FDCP doon? Ano yung sinuportahan? Ang FDCP, nandun naman kami, like nandun kami sa, makikipag-meeting kami, may booth kasi sila doon. So nandun kami nakikipag-meeting, si Alem, ganon. Tapos ako naman, kalat-kalat ako doon pag may market kasi bumibili ako ng mga movies So pupunta ako sa mga booth nila, ganon naman yun. So ano ang bag nila sa Renwa at Agapito? Sa Agapito, meron sila. Sa Agapito, they flew two of the crew. Even Ali, they flew 2 of the crew members. Tsaka ako naman, yung Nathan naman, honestly, yung Nathan, pag yung dire-diretso na tong Cannes, tinext ako ni Direk Joey, sabi niya, meron kang dalawang badge dito na makakapasok sa lahat. So, nalibre yun. Okay, thank you. Thankful ako sa Kasi mga rin yun, 400-500 euros. Mahal yun. Nasa 25,000, no? Okay, 400-500 euros. 400-500. Yun. So, yun, ganun naman. Yun lang. Gusto yung malaman kung may pera, binigay. Yun naman talaga yung gusto yung malaman, wala. Wala talaga. Hindi, kasi tawag yan, meron kami iba-ibang producers. Ganon. Pero yung pagiging, Sylvia, sabi ni Direk, may badge ka dito, 2 for Nathan, para free kayo. Meron ako mga kasamang iba, syempre hanggang doon na sila 2. So, nagpili naman ako ng iba. Pero, alam mo yun, yung booth nila, the FDCP, welcome kami doon mag-meeting. So, yun naman, okay na yun.
wag na tayong nasa negative. Afford naman. Afford naman Wag yun. na. Kasi, yung gaya ng sabi ko, tulungan na lang tayo. Doon tayo sa positive. Tulungan tayo kasi nakita namin ni Alem na kaya Kaya talagang umangat natin. Tsaka, yun talaga kaya gusto ko mag-international program. Kasi, dati nakikilala, kunyari, si Dolly, artista, siya lang, di ba? Pero imagine ngayon, like, let's say, Carlo Manatan, he's a go-to editor for Southeast Asia. Wow. You have the Malaysian film that won in Critics Week, yung Tiger Shark, siya yung director. Yung nanalo sa autobiography na nag-Venice, siya rin yung editor. Alam mo yun, nakikilala yung editor natin, nakikilala ang mga cinematographers. Siya nag-edit ng autobiography? Yes. Ang ganda nun, ah. Yes. Siya nakikilala ang mga cinematographers, yung PD, like ngayon, si Wami, kinukuha ng isang Singaporean film. Thanks to International Co-Productions, we are helping each other. Malaking bagay yung dapat hindi lang nila lang yung co-production, collaboration natin sa ibang mundo, ibang producers abroad. Kasi diyan mag-start lahat Yan mag-o-open lahat. Diyan tayo mapapansin na ang Pinoy pala hindi marami pa palang kayang gawin. At capable sila, reliable sila. At magagaling sila. Like ngayon nga, dahil nangyayari nga sa Rinwaya. Ito kwento ka lang yung Japanese, di ba? Super organized. So like 2-3 months before the shoot, gusto na may plano na. Hindi ganun mga Pinoy. Hindi tayo ganun. So talagang, wala pa 3 months. Tapos 2 months, wala pa rin. So 1 month, okay. Tsaka na kami nagsisimula. So takot na sila na may mangyayari. Panik na panik sila, ganyan. Tapos pagdating nila dito, wala. Tawa lang kami ng tawa. Yung sobrang light. Lahat paayos. Na-achieve lahat. Tapos ang reaction nila, pwede palang maging masaya. Yes. Pwede pala yung ganito. So, natututo kami sa kanila, sa Japanese, natututo kami. At the same time, sila din, natututo din sila sa atin dun sa ginagawang, ganito lang kayo magtrabaho, and yet kaya nyo mga Pinoy. So, na-appreciate din kami nila, yung mga Pinoy. So, diba, kaya sabi ko, tulungan tayo, alam mo yon, slowly. Parang collab is the way to go. Yes, it's the way to go. Collab is the way to do it. Yes. Diba, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. Malay ba namin makapag-red carpet kami? I'm sure kayo lahat nagulat din. Kasi ang dami nag-text sa akin, bakit nasa red carpet ka? Artista ka ba? Producer ka ba? Bakit? Main competition yun. I mean, diba? And nakaka-proud kami, sabi ko nga Alem, nakaka-proud kasi sanay tayo, diba, ang huling nag-rank pa doon si Dali. Na hindi din Filipino film yung kasama niya, di ba? Iba siya. Triangle. Pa siya. Yes, yung Triangle of Sadness. Si Jacqueline lang yung bukod tanging Pinoy, di ba? Kay Direk Brillantes. Tapos, this year, parang, tayong dalawang Pinoy producer. Whatever it is, Pinoy pa rin kami. At collaboration, sabi mo nga, that's the way to go, di ba? Parang collaboration ngayon. Maging master dito. So, kailangan akong mismo sa sarili ko, aminin ko na wala akong alam. Kasi kung pupunta ako sa isang gyera at sasabihin kong, ay, alam ko at marami kunwari akong dalang bala para sa gyera na yan, papalpak ako. Uuwi akong lumaan. Uuwi akong walang mangyari. So, ang pinaka-the best na ginawa is, aminin sa sarili na wala akong alam. So ngayon, meron isang Alem na nakilala ko na nung una nga, suplado, hindi ako pinaniwalaan. Pero nung second time, sabi niya, ay seryoso. Kasi nga, based naman din sa experience niya na ang daming magsasabing, Alem, produce tayo, tapos wala naman, ako siya. So, pero Ibiang, alam mo ba yung mga ginawa ni Alem before ka nagkipag-ano sa kanya? Yes, alam ko. Aware ka sa mga trabaho niya? Kilala ko naman. So, ngayon, ang tawag niya, kasi nga, meron nga nagsabi, gusto mo producer? Ganyan, ang Pinoy, yan si Alem, ganito yan, ganyan yan, bla bla bla. May nag-feed sa akin kung sinong Pinoy. So, usapan lang. Sabi ko, okay, suplado. Produce tayo. So, di ba? Nakaganon lang siya talaga. Plastic. Yung sabi ko, ako naman parang, suplado talaga. Hindi talaga Siyempre kailangan patunayan na seryoso ka. Oo, parang pinapaniwala. Mukha naman ako seryoso. So, nagkita kami, yun nga, the following year, nandun ako, sabi ko,
libre pa ako mag-produce tapos doon siya nagsabi, seryoso. Kasi sabi nga niya, merong mga producers marami doon na sisipot ngayon, makiksasabi, produce talaga ganyan, tapos the following year, wala na, house show, lahat. So, yun nga, sabi niya, bumilib ako sa'yo. Tapos meron din nagsabi sa akin, alam mo yan si Allen, suplado yan, ganyan. Sabi ko, talaga? Hindi mo ako, Diyos ko, suplado numero 1 sa mundo itong asawa ko. Sana yun na ako doon. So, yun yung nag-build kami na yun. Anong reaction mo doon sa sinabi ni Ilya? Well, hindi ko naman dinideny. Actually, yun, nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko, nabasa niya, I was trying to have a poker face, pero hindi pala. Poker face? Pero akala niya poker face, yung nakalimutan niya na artista ako. Natrabaho kong magkunwari. I mean, di ba, different roles yun, di ba? Kaya kong magbasa. Kasi, imagine, first time kami introduce, ang unang bukang bibigyan sa hanapan mo ang pelikula magkakat. Wow! Yun yung... Diretso! Ang lakas ng dating. And sabi mo, I've been doing this for so many years. And then, hindi... Ito yung bago. Ang hirap. Yung pinagagalingan ba nun, Allen, mga negative experience mo sa iba? Of other people. Yeah. Alam nyo naman sa showbiz. And yun na nga, ang daming detractors, ang daming maninira. Actually, hilahan pababa. Kaya sabi ko, alam mo, tayo maghilahan pababa. Huwag tayong mag-inggitan, huwag tayong magselosan. Yung power mo bilang producer at yung akin naman din, yung kakayahan. Collab tayo, tapos tuloy-tuloy lang natin to. Huwag tayong makinig sa mga distraction, huwag tayong makinig ng ganun. Basta, maaabot natin, this year, nagulat kayo lahat, nag-march kami. Pero kasi red carpet kami. Di lang naman, they didn't do it out of nowhere. They distributed Monster. I mean, sinong mag-distribute na isang Japanese film na Cannes winner, pero Japanese film? Na alam mo hindi kikita, diba? Na posible kikita. Doon talaga ako napabilib na doon ako nagseryoso na. Okay, seryoso sila. Yes, kasi like sa akin din naman, ang akin is hindi ako, of course, masarap kumita. Why not? Masarap kumita talaga. Pag sinabi, kumita ka ng 200 million, 300, nag-1 billion ka, masarap kumita yun, di ba? Pero like sa akin, inisip ko na yung pagpuproduce ko, pinlano ko talaga na kailangan kunin ko muna lahat ng tiwala nyo. Na pag sinabing Nathan, maganda talaga. May talaga, level up talaga. So, image mo art house producer. Okay, sa'yo yun. Art house na pumupunta nung una kasi Monster, di ba nagtotoo pa? Oo, kaya namang ma-break yun na hindi naman lahat art house producer. Kasi art house movie kasi hindi rin kikita akong ganun eh. Pero at least, yun ang una kong ginawa. Monster. Why? Para akala nyo ba kinuha ko lang yun dahil gusto kong kumita? Alam kong hindi kikita ang Monster. Pero kailangan kong mag-build ng image na if it's from, sabi nga David, if it's from Nathan, sabi nga ni Ate Ses, if it's from Nathan, it must be great. Yun ang sabi ni Ate Ses Quesada. Dahil doon, ginagamit ko. Nung pinakilala ko siya kay Lily Frankie, because she's the producer, she distributed Monster in the Philippines. Sobra siyang tapos ayun, best friend, niyaya na siya. Bida si Lily, sikat yun sa Japan. Sabi niya, really? Tapos tuwang-tuwa siya ngayon, sabi nga niya, nandun kami sa Cannes. Kami lagi, kasi si Lily hindi Japanese. Marunong konti, pero hindi. May translator pa siya. Tapos ngayon, kami nasabi ni Allen sa akin, best friend na kayo. Siya lang kinakausap. Siya lang yung kinakausap. Tapos inimbita ka, di ba? Inimbita ako, go to Tokyo, blah 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 blah. So meron kaming date ngayon ni Allen. Punta kami in Tokyo para puntahan namin si... nung tinawagan ko siya, nakapasok kami sa Cannes, nagka-house daw siya. Actually, problema ko pa nga yung Cannes kasi may kwento yun 3 years na ako nagka-Cannes na nandun lang, bumibili ng movies, tapos nagbibenta ng mga pelikula o series. So itong pang 4th year ko, this year wala akong balak pumunta ng Cannes kasi wala kaming palabas wala kami Sabi ko meron pa namang mga pelikula na nabili natin hindi pa napapalabas ng ng Nathan. So yun na muna. Okay naman, kontento muna ako. Biglang sabi niya, Bian, nagka-Cannes tayo. Oh my God, sabi ko, election, ang opening May 13.
May 12 ang Yung botohan. So malalaman pa lahat, busy yun, May 12, malalaman sa 12, 13 kung talagang panalo si Kong Arjo. So hindi ako nakaalis. Sayang, di ko nga naabutan yung impossible si Tom Cruise, di ba? Kasi 13 sila opening eh. Sila Angelina Jolie, kasi andun sila nung 14, so hindi ko sila naabutan. 15 ako umalis, so 16 ako dumating. Yun lang. Pero before, umpisa pa lang, nandun na ako eh. Wala, kung kailan ako walang balak mag-can, dun ako nagkaroon ng red carpet. So sabi nga niya, ba't hindi ka pupunta dun? Eh, maka-red carpet ka. May competition to, sayang. So, kailangan ko talagang pumunta dun. Dapat wala ka ring balak next year. Wala din akong balak next year eh. Hindi, wala din akong balak next year kasi hindi man ako maasa eh. No? Yung ganon. Actually, gano'n din ako. Sinabi ko rin this year, I will not go to Cannes until I have a film. Ay, ayun, nagkaroon, yes. So, yun, meron kaming trabaho ni Alem, magtutulungan kaming dalawa para kahit paano, umokay yung daluyong, umokay siya, umokay ako. Ganun lang naman. Basta positive lang lahat. Ganun Ano lang. po yung role ni Rhea Atayde ngayon sa Nathan Studio? Siya ang CEO. Active siya ngayon kasi nakapanganak na, medyo 8 months na yung anak niya. Active na siya, unlike nung buntis talagang hindi. Alam mo yung isa sa mga nabibilib ako, ang galing-galing niya mag-book. yung tiniran namin sa Gifu, siya yung nag-book, yung tirahan nila sa tirahan sa Cannes, siya yung ang galing niyang mag-organize din. Si Rhea ngayon ang nag-aayos, let's say, mga schedules din sa shooting, nandiyan din siya, ngayon nakatutok siya talaga sa Imperfect. Ito namang sa atin, saan kami nakatira, anong ganito, anong gagawin, saan kakain, lahat yun. Tsaka yung mga, basta, ang dami yung ginagawa na ang galing-galing niya, forte niya. Sasabi ko, bagay ka maging boss, bagay kang maging CEO. Pero Miss India, ano yung challenge ng investor na tulad nyo na involved sa isang foreign project? Kung kita, parang ganito din, sa pelikula din natin, kung kikita, di ba? Sugal din. At saka yung Cannes, we didn't know rin, I mean, nakalay yung foundation, pero at the end of the day, wala assurance sa makapasok. Parang dito nga, din sa atin, mag-produce ka man dito. Itong Imperfect na gagawin namin for Metro Manila Film Fest, hindi namin alam kung papasok ba talaga, di ba? Kasi ang dami-daming, dami-daming entries. Tapos, kung kikita, sugal din, gano'n. Pareho lang, gano'n. Ang kagandahan lang abroad, like, kasi ipapalabas siya, hindi na kami maghahanap ng distributor doon. Diba? Tama? Hindi na kami maghahanap kasi yung Cannes producer namin, sila na yung Japanese, sila na mismo magbebenta doon. Yung French na producer, co-prod namin, sila na magbebenta doon sa kanila. Sila na magre-release. So kami dito sa Pilipinas. Kailan namin mapapanood? Sa Q Cinema. After Q Cinema, lalabas siya after Q Cinema. So, long time collab na kayo talaga? Long time collab na kami. Forever kami ni Allen. Ano ba yung pangalan ng company ng production? Daluyong Studios. Daluyong Studio. Bilang taga Mandaluyong ako. Doon pala galing. Well, tsaka Daluyong, di ba, parang tsunami, big waves. Making waves. Alam, paano mo na-build yung image mo sa Cannes na naging ganun, na prestigious no, thing? it's not in Cannes. I mean, hindi mo siya mabibuild doon. It's really building your career period. Diba? Simula ka, Cinemalaya. I'm very grateful. Hindi, nag-international ka na. Saan mo sinimulan yung... Dapat doon pa lang. Nung simula pa lang the type of films that you're doing. Tapos I started working with other companies. Collaborating with other people na mas may alam sa akin, mas kilala. Tapos when I work on their project, tapos makikilala ko, parang gano'n. Ano yung pinaka-significant na ginawa mo na napansin ka talaga sa Cannes? Parang, pag-alim, alam nila na ano yung trabaho. Actually, because yung Plan 75. Because I work in Plan 75. Pero before that, syempre, the Japanese, saw my other films. Yung iba kong mga. Yung DY, Larawan. Ano involved din sa Plan 75? Ako rin yung Filipino. Kasi may Filipino character doon. May Filipino character doon. Caregiver. Okay. Dapat big name Filipino actress ang ililipad namin. Pero pandemic. So, we had to find a Japanese Japanese-based Filipino. Arian. Oo. So, yun pala yun. Pina-interview yun eh. Oo, tapos yun. Kasi una, tinatanong lang nila kung by kilala ba akong Filipino community sa Tokyo, mag-o-observe si Chie. So yun ang in-organize ko. For her to observe her. And then later on they asked that they need help
casting, funding, etc. Then, doon ako nag-go. Back-to-back main competition yung director niya. Yun, hindi pa main. Uncertain, side section. Okay. And then, Ito, yun. parang gano'n, parang you build nga the filmography. So, nanalo siya sa Director's Fortnight? Hindi. Uncertain regard. Uncertain. Oh, hi, Ale. Hello po. Kamusta ang Renoir sa Cannes? Okay naman. Maganda yung reception. Maganda yung reviews na nakuha namin. Oh, may mga basa akong reviews. Oo. Bata ang bida, di ba? Bata, magaling. Bagets, Ang the girl. galing-galing. Ang galing-galing yung bata. Paano kayo naging co-producer ni Sylvia? Bali, ako, kilala ko na yung director. Kilala ko na yung producers. Kasi nung first film ng director, I was already involved. Yung Plan 75? Yung Plan 75. Ano ka rin? Co-prod ka rin doon? Yes. Okay. Yes. Kasi, ang ganda, no? Yes. I love. Kasi kaming dalawa ni Chie, yung director, we did Talents Tokyo before. Ang Talents Tokyo para siyang program for Asian directors and producers. Tapos namimili sila 15 every year. Tapos we did it in 2014. Tapos yun. Hindi na kami nakita. Tapos nung 2019, I was in Udine. There's a Far East Film Festival in Italy na may project market. I was pitching a different project and they were pitching, the producers were pitching Plan 75. And then they asked, then we were introduced that na may Filipino element kasi sa Plan 75. Ito yung first film. And then, baka daw makatulong ako. And when I found it was siya, syempre, I was really helping. Then eventually, I started co-producing it with Will Fredo. So that was the first film. Oo. Nung second film, I want to be involved kasi wala ng Filipino element. Which one? This Renoir. Akala ko nag-shoot dito. At that time, wala pang Filipino element. So, feeling ko, I cannot be involved. Pero, it was during Cannes, and I found out nga, there's a scene na pwedeng i-shoot sa Pilipinas. Plus, I found out also na Tita John, si Sylvia, is a fan of Plan 75. Oo, talaga. So, kasi Sylvia's birthday is always during Cannes. Okay. Oh, May. So, last year, may pa-party siya na puros, very interesting, Filipino food in Cannes. Okay. Nakahanap kayo mga Filipinos doon na nagluto for her. Tapos, dinala ko ngayon yung Plan 75 team. Tapos yun na nga, dahil love na love ni Sylvia ng mga tao sa Nathan yung Plan 75, they want to be involved with Renoir. And so yun, doon pa lang nagsabi na Sylvia, I want to be part of the Renoir. And then eventually, may shoot kaming isang eksena sa Pilipinas, which is actually towards the finale of the film. What's that? It's a eksena sa isang yate. Para siyang, di ko nga alam paano ko ikukwento na hindi na spoil. Pero para siyang, gusto kasi ng director to shoot na kasing ganda ng Santorini ng Greece. So it wasn't Manila? It's supposed to be an unknown island or open ocean. Na dapat it should not look like Japanese waters. Yun yung specification. So yun, nag-ocular kami sa kasi may beach house sina. Akala ko naman talaga eksena in Manila, may mga Pinoy. Hindi. Ay, hindi. So it was a scene in a yacht. Okay. Sa loob ng yate. Tapos tawag ko nga Colors of Benetton. Kasi United Nations yung extras. Okay. So iba't ibang international people, more of adults. International adults, iba't ibang nationalities. Tapos merong yung Mexican band. Anong tawag din sa Mexican? Yung tumutugtog na Mexican. Mariachi. Gusto niya may mariachi band. Tapos may international band sa loob ng yate. Tapos the waters should look like malaking yate. Yes. Kay Chavit. Ayun na. Through their friendship. Andun si the Baguette, si Fuki? Siya lang. From the Japanese cast ang pumunta sa Pilipinas. What was the scene about? Without spoiling. Without spoiling. Basta lang. Big scene yun. We find her in a yacht and exploring the yacht. Important scene yun. It was towards the end of the film. So andun si Sylvia nung i-shoot? Nandun siya, pero hindi siya kasali sa eksena. Kasi extras lang eh. Mayroon ba eksena kasama siya? Hindi naman. Pero kalaki yung investment ni Sylvia? Hindi ko na matandaan. Medyo significant amount.
Pero hindi naman, kasi medyo mahal yung film. Nasa 2M or less. 2M US. Mm-hmm. So, siguro mga nasa 1/4? Ilan ba yung producer? Or less. Marami. May French producer, Singapore producer, Japanese of course, and then may pera rin kami nakuha sa Qatar. Wow. Magkano yung budget ng film? 2M US. Tapos dalawa kayong Pinoy na produce. Pang ilang international film mo na itong pinuduce, Allen? Marami-rami na. Kasi may tinatawag kasi international co-productions. So, ito yung we try to access funding from other countries. So, ang nangyari, yung French brought in money pero from their government. Singapore also brought in money from their government. And then Japan, mix of government and equity. Ang galing, no? Tapos yung Qatar is Tayo also lang walang government, no? Actually, meron din. Hindi lang kami binigyan for this. Pero sino dapat magbibigay kung FDCT. Government? FDCT. We didn't get it. We applied. We didn't get it. Part ka rin Agapito, di ba? Yes, Agapito and Ali, the Bangladesh. And Ali, oo. Kamusta Agapito? It did very well also. Very well received. And then, I know people kasi from the selection committee, from Cannes, that said they really love the film. Like from the very start, they were involved na, they really love the film. And then, Agapito to. Oo. Tapos, ito trivia, I don't know kung pwede ko i-share. Nakakuha na si Arvin, yung director, ng rejection letter. Apparently, but then, he got it by mistake. Rejection na what? Ng Cannes, that he didn't get in. Pero apparently, it's by mistake. Kaya, nagulat kami nung tumawag. Tapos, yung Cannes, tinatawagan si Christine, yung producer. Si Christine, millennial, Gen Z ba? Gen Z. I don't recognize this call. Cancelled. Tapos nung chinek nila, French yung number, chinek nila, Cannes, ang tumawag sa kanya. So, it's Friday night. Pero bakit so, may rejection letter? Kasi diba, yun na nga, kasi nakatanggap na ng rejection letter. So, she wasn't expecting a call. So, nagkakamali sila. Nagkamali sila. Galing yun. May ganun. My gosh. Oh. Kasi, imagine, how many films are they handling? 2,000? 3,000 entries? They have to watch 3,000 films and then main competition 22 films. Pero talagang official yun, you get rejection letter. So may ganun kapag alam mo rejected ka, meron talaga official letter. Meron din kasi akong in-apply na hindi nakuha. Meron ding letter na nagsabing shortlisted ka. So ang galing maasa ka. So meron ka isang full length in competition, Tapos meron kang dalawang shorts. My gosh. Tapos, ang nanalo, Palestinian ba? Yung Bangladesh. Palestinian. Doon sa short. Sa short. Pero yung runner-up, yung special mention, yung Bangladesh. Na Filipino-produce. At si Arvin din ang nagsulat. Ano to? Yung Ali. Yung Ali. Filipinos ang nagsulat ng isang Bangladesh. Kaya I'm very proud. Filipinos ang nagsulat ng Bangladesh film. Filipino ang nag-produce ng Bangladesh. Bakit hindi lang Filipino film ang sinulat nila para... No, they did it. They have Agapito. And then they have Ali. Galing naman. Yun yung... Overall, how did you film fair the festival? I think we did quite well. We had very good reviews. And then, we cannot publicly say it now, but we already have a lot of festival invitations from other A-list festivals. So, what about prospects for marketing, international release? Meron din. It's showing in Japan, June 20. Of course, that's your home country, June 20. I'll slide here, there. Kailan here? Oh, yeah. Here, we are planning on a Q... Sure na ba to? Hindi ko sure. Q Cinema. And then right after Q Cinema. Tama ba? So, then right after Q Cinema, i-release. Anong sample yung mga feedback? Yung reviews? Yung bata talagang sobrang galing. You will be mesmerized by the kids. Tapos, ang galing din ng cinematographer namin. He's Japanese but based in Singapore. So rin sa Plan 75? Siya rin yun sa Plan 75. And he did a lot of other films. Pati yung Diamonds in the Sand na Filipino film din na Japanese. Siya rin yung cinematographer. Magaling, sobrang galing niya. Ang bigati lang ngayon no lineup this year no? Yeah. Yung nanalo is Iranian film, di ba? Yes. Nanalo na before. Nanalo na siya sa Berlin, nanalo na siya sa Venice. Parang ang dami niya. The grand prize? Yeah. So it's very well awarded.
Pwede ba yun? Nanalo ka na sa iba? For different film. For a different Different film. years, different film. Based on your experience, mahirap ba yung maraming countries yung involved sa isang film? Definitely yes. Mahirap siya. Ang maganda sa Plan 75, sobrang bait. I mean, hindi dito showbiz. Sobrang bait ng lahat ng producers. So everybody got along very, very well. This time. Because I've had experience na kapag may mataray na or gusto nila sila lang yung sila yung mangunguna. Pero ito, everybody was very, very cooperative, was very, very helpful. Even sa Renwa. May isa pa pala, Indonesia was also gave money. Sa Renwa, ganun din. Mababait. Yeah. Ang mga Pilipino. Pero anong support? So walang support yung government? Unfortunately, wala for Renwa. But it is a Japanese film, di ba? Hindi naman siya... But so when you do international co-productions, when somebody is co-producing, it's also considered a film of that country. So it's also a Filipino film. Kasi, for example, sa Oscars, the last Oscars, the German entry is the Sacred Fig. I forget the whole title, which is not it's not a German film, but they co-produced it. Tapos yun yung entry nila sa Oscars. Ano nga ulit? Hindi siya German. Hindi nga, oo. Ang Sacred Fig, I forget na what nasa. It's a Middle Eastern film. Yeah. I saw it. Oo. Pero German entry siya ng Oscars. So inangkin nila. And then also with Renoir, let's say for example, it was fully produced by Germany. No. It's co-produced also. Different countries co-produced. So yung biggest portion yung nakukuha ng... Not necessarily. So pwede natin gawing yan? Kung Philippines, pwede na... Yes. So Oscars, pwede yun. May ganung But of course, Japan will take it. Yun nga. Japan will send it. Parang weird naman, Philippines, Japanese film. Pero ganon. It's like Japan, like Germany, other countries. I guess it depends on how people look at it. I'm not sure kasi how FTCP looks at international co-prods. Pero for example, when you say Singapore, the Singapore Film Commission has a full-page ad of Renoir and the Thai film. Hindi Singapore film, but their full-page ad na Singapore supported this film. Made in Singapore. Made with Singapore. Because they're one of the producers. They're one of the producers. Nakanood kayo ng any of the competition films? Ako hindi masyado. Nakakapagod magkano. Kasi busy ka Pumapayat ako pag nagkakano. Kasi daming meetings. Si Sylvia nakanood kahit paano. Hindi ko rin alam kung nakanood din sila. Kasi nga, it's the biggest market So you do your everything. Mas busy ka sa pag-market. Kailan yung Q-Cinema? Anong month? November. Ang tagal pa. Tsaka meron ng French na rin. I-distribute na sa France, i-distribute na sa Philippines. May date na yung France, may date na rin ang Japan. May US release din kayo? Commercial exhibition. Commercial yun. Theaters. May US release? Wala. Ano yun? Nationwide yan. Ano yung dito? Hindi. Yung sa Japan tsaka sa France. May US release din kayo? Wala pa akong natutunugan kung merong distributor. Usually US later US later. Anong susunod sa'yo? Anong next mong, meron kang next year? We're releasing Some Nights I Feel Like Walking ni Peterson Vargas. Sa Rainbow. We're part of Rainbow. And then we'll have a commercial release within the year. Yes. Before Q-Cinema. Saan nga nagpunta ang Nanalo kami ng Best Music sa Tallinn Black Nights, which is an A-list festival also in Estonia. Nagtallinn kayo this year?